ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Nagwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, 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 Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yes. Yes, good morning, everyone. Have a blessed day. We thank God that we are again here in our journey, in our salita ng Panginoon, the journey in their word. Na ito yung pang 38 days we're about to finish.
but we will just continue. It is not the end, but we have to continue spreading or reading the Word of God, meditate the Word of God. So, to start, um, ang aking titulo sa araw na ito is The Path to Powerful Prosperity. Okay, sandali lang. Okay, nako po. Hallelujah. I rebuke the work of the devil, O Lord God. Okay, so sa magang ito, patuloy tayo sa paghahayag ng iyong banal na salita ng Panginoon. So, ito yung aking scripture, ito yung pagbulay-bulayan natin na salita ng Panginoon. This book of the law, so it is taken on the book of Joshua 1 verse 8. If we have our Bible, pwede natin buksan sa aklat ng Joshua, chapter 1 verse 8. It is written, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it." So, itong salita ng Panginoon na ito ay lagi natin naririnig ito
dapat ito yung ating gagawin para maranasan natin, o ito yung mga daan sa kasaganaan ng ang ating buhay spiritual. Hindi lang kasi sa material na bagay, lagi tayong titignan natin, priority natin yung ating prosperity sa spiritual life natin. Okay, so nilagyan ko ng titulo, The Path to Powerful Prosperity. Etong word nito, itong verse na ito yung binigay kay Joshua, dahil alam natin si Joshua nung siya ay si Moses nung siya ay namatay, alam natin na si Joshua na laging sumusunod sa kautusan ni Moises, na siya lang silang dalawa ni Caleb yung bumalik, dahil si Moses ay nagpadala ng 13 na spy para tignan nila yung lupang pangako na ibibigay ng Panginoon. Ngunit yung 11 ay bumalik sila at sila ay nag-discourage sa mga tao na sinasabi nila hindi nila kaya dahil malalaki sila, hindi nila kayang talunin, hindi nila kayang pumasok doon sa lugar na yan dahil nga nakakatakot yung mga tao at mas powerful yung mga tao. Ngunit itong si Joshua at si Caleb, nagpatuloy sila. At ito'y nagbigay ng magandang ebidensya na yung mga sinabi ng 11 na spies na nauna na nagbigay ng discouragement sa mga Israelita, ay napatunayan nila yung kasaganaan ng lupang pangako dahil sa kanilang mga dala na bulig ng mga bunga ng mga punong kahoy tulad ng grapes. Kaya dito nakita natin na si Joshua ay talagang siya yung pinili, chosen people din ng Panginoon, na siya yung magiging successor ni Moses. Ngayon, nung namatay na si Moses, alam natin na kapag successor ka, maraming mga assignments, maraming mga massive na nape-pressure ka sa gagawin mo. Lalo yan si Joshua ay batang-bata pa, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, be courageous. Ano man yung commandment, ano man yung commands na binigay ni Moses sa iyo, sundin mo lang. Huwag kang tumingin sa left or right. Just follow what Moses has commanded to you. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, be courage, do not afraid. Saan man yung lakwan ng paa mo, I will be with you. I will never leave you. So nakita natin dito yung kwan ng Panginoon sa mga tao o sa mga pinili niya, na binibigyan niya talaga ng courage na manatili sila sa kanilang pananampalataya. So dito sa salita ng Panginoon na ating pagbulbulayan, paano tayo manatili? Paano magiging daan? Ano yung mga daan na dapat natin tahakin upang yung kapangyarihan ng kayamanan or what we have, this prosperity na ibigay ng Panginoon sa atin, ano ba ang mga dapat nating gawin? So dito makita natin na i-discuss natin dito yung mga, kung tayo ay susunod sa mga commandments ng Panginoon, alam natin na yung pattern na ginagawa ni Joshua na pagsunod kay Moses, kung tayo ay isinasabuhay natin ito, gagawin natin, ay makita natin din na ang success ni Joshua kung paano niya dinala sa yung mga Israelita sa Promised Land, ay yun din yung mararanasan natin din sa ating spiritual life. Kaya dito, ano ba yung mga puntos na mga daan o ano ba yung mga gagawin natin para makuha natin yung powerful prosperity ng Panginoon. Una, sinabi niya dito, sinasabuhay natin ito, gagawin natin, ay makita natin sa yung mga Israelita sa Promised Land, ay yun din yung mararanasan natin din sa atin. So, proclaim the word. Sabi niya ganyan, di ba? Proclaim the word. So, sabi dito sa first part pa lang ng chapter 1, verse 8a, sabi niya dito, this book of the law shall not depart from your mouth. Ano bang ibig sabihin nito? We know that God's word must be in our mouth before it shows up in our life.
So Christian living is a voice activated when we speak shapes what we believe is the word of God. Na ibig sabihin nito mga kapatid ay ang mga salita ng Panginoon na ating nababasa, ating naririnig tuwing tayo ay may fellowship, may Bible study, kailangan ito mai-pronounce din natin, mai-share din natin. Hindi naman ibig sabihin ilagay mo lang sa bunganga mo. We have to share it. We use our mouth to share the good news, the word of God that we have learned, that we have read. Para sa ganon, itong mga salita ng Panginoon na ito ay makakarating din sa iba. Kaya sinasabi, proclaim the word. Hindi na kung meron tayong naririnig, meron tayong natutunan, sinasarili lang natin para tayong mga selfish people na bahala sila kung ayaw nila. Ayaw nila makinig, ayaw nila magbasa, ayaw nila mag-attend ng fellowship. It's up to them. Hindi. Bilang isang pinili ng Panginoon or nakakarinig ng salita ng Diyos, kailangan tayo ay i-share natin ito. Di ba ito yung mission na commission na sinasabi ng Panginoon, you have go and proclaim the good news up to the ends of the earth. So bilang isang mananampalataya, tayo ay hindi lang tayo nakaupo, hindi lang tayo nakakulong sa isang kulungan or isang lugar na tayo sinasarili natin yung salita ng Panginoon. Kailangan ihayag natin, ipagpatuloy natin ito, ihayag sa mga tao, lalo yung mga tao na hindi pa nakakakilala, hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sabi dito sa Romans 10 verse 17, sabi niya, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So ibig sabihin nito, kung tayo ay may pananampalataya sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, alam natin na ang pakikinig, kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, ay naintindihan natin, naunawaan natin, at kaya natin din i-share ito sa iba. Pero kapag sarado ang ating spiritual life, spiritual ears, hindi natin ito maririnig kasi sinasarado ng kaaway yung salita ng Panginoon na papasok sa ating mga tenga. Pero dito nakikita natin habang tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, alam natin yung ating faith ay lalong tumitibay, tumatatag, at lalo itong lumalakas tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya sinasabi dito, genuine faith is produced in a person's heart through hearing or reading the message of the gospel. So kung tayo ay laging nakikinig ng salita ng Panginoon, alam natin na talagang nagsisink dito sa puso natin ng mga yan, ang mga salita niya. So tayo bilang isang mananampalataya, kailangan na hindi magkaroon din tayo ng eagerness na lumabas tayo at ito ay i-share natin itong word ng Panginoon. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng mga bibig, ng mga labi. Hindi ito gagamitin para sa hindi maganda, hindi sa glory of the kingdom of God. Ito ginagamit natin itong mga word, itong bibig na ito bilang isang bahagi ng ating katawan na ito ay magbibigay, mag-share ng word of God. And aside from that, yung bibig natin na ito ay gagamitin ng Panginoon na tayo ay magbitiw ng mga salita na nagbibigay ng buhay. Hindi ginagamit ito na mga salita na lumalabas niyan na magbibigay ng kahinaan or kamatayan ng spiritual life ng mga tao, lalo yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay? Sabi pa dito sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Ito yan. And those who love it will eat its fruit. So, our words have tremendous power to create death, heal, or harm. The fruit represents the consequences we reap based on whether our speech is positive, truthful, or negative, destructive,
directly impacting our lives of others. So ito yung sinasabi na ang itong dila na ito na pinakamaliit na bahagi ng ating katawan, ito'y lagi nating iniingatan. Dahil alam natin kung itong dila na ito ay hindi maganda ang kanyang mga sinasabi at lumalabas sa ating mga labi, alam natin na maraming mga tao talaga na hindi makinig. Dahil siyempre kung ang lumalabas lagi sa bibig mo ay puro masama, paano nila masasabi na ikaw ay alam mo ang salita ng Panginoon? Kaya ito yung isang karakter dapat ng isang mananampalataya, na ito yung transformation, kasi once we know the Word of God, there is a transformation that is taking place in our life. Lagi yan, may proseso na transformation. So ibig sabihin, the way how we speak, the way how we move, the way how we mingle with other people, talagang may makikitang transformation sa buhay natin at makikita talaga yung love ng Panginoon sa atin. Kaya sinasabi dito na death and life are in the power of the tongue. Kung tayo ay maghahayag o magsasalita ng may buhay, magbibigay ng buhay sa mga tao na ating nakakaharap, ito ay na-encourage sila. Pero kapag ang lumalabas sa labi natin ay masama, ay talagang nadi-discourage sila at sabihin na, hindi na lang tayo makinig yan kasi ganyan. Kaya tayo mga Kristiyano, aware tayo, lagi tayo magiging sensitive sa mga words na lumalabas sa ating labi. Di ba sinasabi, ang dila ay napakaliit na bahagi ng katawan natin pero nakakasunog siya ng isang gubat. Bakit ganun ang sasabihin ng mga tao? Kasi tayo bilang isang mananampalataya, yung mga pananalita natin is bago natin sabihin, isipin muna natin. Kasi ito yung word na kapag lumabas na sa ating labi, hindi na natin kayang bawiin na to. Kasi nga, kahit sa ano sabihin mo, sorry. Kapag nasabi mo na, oo, ma-forgive ka, pero may lamat na, nasugatan na yung tao na pinagsabihan natin ng hindi maganda. At isa pa dito, yung sinasabi, halimbawa tayo mga magulang o mga tatay, lalo mga tatay, alam natin na ang mga salita na lumalabas sa labi ng mga tatay ay powerful. Kasi sila yung simbolo ng Panginoong Hesukristo. Sabi natin, sila yung head of the family, since Christ is the head of the church. So, kailangan bilang isang magulang, dapat yung mga ibinibigay natin, binibitawan natin salita sa ating mga anak ay magbibigay ng magandang lakas na kanilang pananampalataya. Hindi sabihin mo sa anak mo, ay ikaw, wala ka talagang kinabukasan. Walang mangyayari sa buhay mo. Ganyan ka na lang. Di ba? Pero sinasabi ng bilang isang magulang, hindi dapat ganon. Iko-comfort natin, itinutuwid natin yung mga mali. Huwag natin i-condemn kaagad. Kung ang nakikita natin sa bata ay mahina sa mga ganitong sitwasyon, kung mo sabihin, yung word na lalo pa nga at sa kwan, talagang wag natin sabihin yung mga salita na hindi nagbibigay ng encouragement, lakas ng loob ng mga bata. Hindi natin yung tayo yung magbibigay ng kahinaan ng loob nila. Kahit sasabihin natin na, sige, pag ang mga bata ay halimbawa, ayaw pumasok dahil ganito, sabihin mo, anak, kailangan pumasok ka. Kung gusto mo mayroong mangyayari mabuti sa buhay mo, kailangan magtiis ka. Alam mo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ni Lord. Kasi salita niya yan. Nasa salita niya yan, anak. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. At ang pangako ng Diyos ay totoo. Ganun dapat tayo. Pero kapag alam naman natin na hindi maganda, ikwan na natin. I-twist na natin yung kahit anong galit mo. Kasi pag nagalit ka talaga, hindi mo na yung kwan mo eh. Yung hindi mo na makontrol. Pero since tayo ay mga puspos ng salita ng Panginoon, kailangan talagang life ang dapat na
magbibigay ng life. Ang lagi lumalabas sa labi natin, hindi death. At sabi dito, and those who love, it will eat its fruit. So, kung tayo ay sinishare natin yung pag-ibig sa Panginoon, alam natin na itong mga sinishare natin ng word ng Panginoon, ay, mahal niya ako, kaya kailangan sumunod ako dito. Diba? So makikita na yung pananalita natin na magiging positive at saka katotohanan, ay ito'y magbibigay ng buhay sa kanila. Pero kapag negative at destructive ang ating mga sinasabi, merong malaking impact sa buhay nila na magkakaroon sila ng malaking discouragement. Tulad nga ng ginawa niyo mga spy, di ba? Nagkaroon sila talaga ng discouragement. Ganun pala, huwag na tayong pupunta, huwag na tayong matutuloy. Pero nung nakita nila yung nagiging positive na evidence ng dinala nila Caleb at saka si Joshua, na buhay muli ang kanilang mga pananampalataya na ang Diyos ay totoo. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon na mapahamak tayo. Dinadala niya tayo sa ating kasaganaan ng ating buhay. Sabi niya nga sa Jeremiah 29 verse 11, my plans for you is to give you good hope and prosperity. So that word, na salita ng Diyos, Diyos ang nagsalita, hindi tao. Kaya tayo, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Lahat ng pangako niya ay totoo. Kaya kailangan ay lagi natin i-proclaim yung word of God. Kaya dapat meron tayong alam na salita ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, ito ay lagi nasa bibig natin. Kung ano yung nandyan na atin natutunan, ay lagi dapat yun ang magbibigyan ng weapon natin. Diba? Katulad ni Jesus, nung siya ay na-tempt. Ano yung pinanlaban niya? No weapon. It's only the word of God. It is written. Lagi niya sinasabi yun. It is only the word of God that we will use as a weapon for the destructive work of the devil sa buhay natin. So, itang isang illustration ko dito is yung, halimbawa, kapag ang doktor, may sakit ka, nagpa-check up ka. Siyempre, ang doktor, nagbigay sa iyo ng mga na medisina, kung ano ba yung mga medisina para sa sakit mo. Pero kung hindi mo tinetake yung medicine na yan, sa tingin ba natin, may kalutasan ba ang sakit natin? Di ba wala? So, ganun din sa salita ng Panginoon. Kapag ito ay pinasok natin sa ating mga labi at ito ay nilalabas natin, isinishare natin, ginagawa natin ang salita ng Diyos, alam natin na ang Panginoon ay lagi niya tayong sinasagot ang ating mga panalangin. Di ba? So, speak God's promises over our family. Sa ating mga pamilya, kailangan talagang ihayag natin kasi minsan nga, buong pamilya mo yan. Paano ka makapaghayag sa labas kung sa pamilya mo muna ay hindi mo inuuna? Di ba? So, God's peace over your problem. Kapag may problema ka, sino lalapitan mo? Meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng kapayapaan. At meron tayong Diyos na magbibigay, magta-transform sa iniisip natin na hindi maganda. Sabi niya yan, I am with you. I will never leave you. Any problem, ano yung mga problema na yan, mas malaki ang ating Diyos. Another, speak truth over your thoughts. Diba? Dapat mamumutawi sa ating kaisipan ang katotohanan. Hindi lagi ang nasa isip natin yung mga negative, yung mga hindi totoo. Kaya tayo, kung tayo ay laging hindi mag-depart yung salita ng Diyos sa buhay natin, lahat ang mga ito ay mangyayari. Lagi ang katotohanan ang siyang maghahari sa ating pag-iisip. Walang kapangyarihan ang Satanas na isiksik niya ang hindi katotohanan. Kung tayo talaga ay lagi natin nilalagay sa ating kaisipan ang salita ng Panginoon. Hindi tayo ma-defeat niyan. Always we expect for victory.
sa salita ng Panginoon. Second point ay ponder the word. Okay? Sabi dito, but you shall meditate it in day and night. So, ano din gawin natin? We will meditate it day and night. So, meditation means to think deeply, rehearse, and internalize. It is not a quick devotional glance. It is a spiritual digestion. Ibig sabihin, yung word ng Panginoon na ito, kapag minemeditate natin, kasi minsan pag nagbabasa tayo, parang binasa mo lang, lampas na. Parang ganun lang. Pero kapag tayo ay totoong mananampalataya at meron tayong connection, meron tayong relationship sa Panginoon, talagang bawat phrase yan, ano kayang ibig sabihin nito? Tanungin mo yung sarili mo. You ask the Holy Spirit to guide you, na siya talaga yung mag-guide, magbibigay ng wisdom sa iyo upang maintindihan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Di ba kung minsan may problema ka, bigla ka magbukas ng salita ng Panginoon, pero makikita mo doon meron siyang word. So, i-meditate mo yun, evaluate mo, ano kaya yung ibig niya sabihin sa akin ito? Talaga nagtutugma ito sa problema ko, nagtutugma ito sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Di ba? Kaya sinasabi natin dito, i-meditate natin deeply. Think it deeply, hindi yung, sige, bayaan mo na yan. Hayaan mo na. Basta mangyari kung anong mangyari. Di ba? At lagi natin, kung tayo ay minemeditate natin yung Word of God, lagi natin binabalik-balikan yan. Hindi natin iiwanan hanggang hindi natin naunawaan. Kaya kung hindi man natin naunawaan yan, kasi sarili mayroon tayong limitation, we ask the guidance of the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one who will give us the understanding. Siya talaga yung magbibigay sa atin na maliwanag na kaisipan o pangunawa sa salita ng Panginoon. Dahil kung sa sarili natin lang, hindi. Kaya itong salita ng Panginoon na ito, kung sa sarili lang natin pangunawa, napakababaw ang ating pagkaunawa. Kung paano lang natin naintindihan, ganun lang ang ating pagpapaliwanag. Pero kung ang Panginoon, ang Banal Espiritu, ang siyang magbibigay sa iyo, ang salita ng Panginoon ay malalim. Malalim ang ibig niyang sabihin nito. Kaya kung sa buhay din natin, tulad yan sinasabi natin sa mga estudyante, lalo yung mga magde-defense ng mga thesis nila. Kung sila ay hindi nila isipin at hindi nila nire-rehearse na binabasa, pinapractice, in-internalize yung kaalaman ng kanilang yung paano nila ng debate nila, ay hindi nila talaga yan masagot kung ano yung mga katanungan pagdating ng kanilang pagde-defend ng kanilang mga thesis. Kaya kailangan talagang i-rehearse nila yan, i-internalize nila kung ano ba yung ibig sabihin ng mga ginagawa nila at pag-isipan nila ng maayos. Tulad din natin sa salita ng Panginoon, lalo itong salita ng Diyos na ito, na ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating spiritual life. Na hindi lang tayo dapat na sa sarili natin yung iniintindi natin, kundi kailangan talagang internalize natin yung salita ng Panginoon. Kasi ito yung talagang magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung paano natin isabuhay ang salita ng Panginoon. Sabi dito, Psalm 1 verse 2 to 3, but his diligence is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So, kita natin dito, kung tayo ay minemeditate natin ang salita ng Panginoon day and night, para tayo hinantulad ng isang puno na ang kanyang mga roots, ang kanyang mga ugat ay nasa tubig at laging buhay.
At nakikita natin na yung kanyang mga dahon ay laging luntian siya, green na green. And then kahit hindi season of bearing fruit, talagang nagbubunga siya. So katulad din natin sa buhay natin, kung tayo ay laging nakakonekta tayo sa Panginoon, alam natin ay lagi tayong may joy sa buhay natin. At laging anuman yung pangangailangan natin ay laging sinusupply ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. Pero kung tayo ay hindi laging nakakonekta, hindi tayo lagi nag-meditate ng Word of God, parang pag gusto mo lang, nakikita mo there is always a time na parang lantang gulay ka, para may kulang sa'yo. Diba? So, tayo ay tinutulad din na, sige pa tayo, tinutulad din natin ito sa ating sarili na sa cellphone. Kapag ang cellphone ay hindi nakakonekta sa kuryente, hindi mo kayang gamitin kasi lobat na siya. Diba? Lobat siya, hindi mo na siya talagang magagamit, diba? So, ganun din sa buhay natin. Kung tayo ay hindi tayo nakakonekta sa presensya ng Panginoon, parang ang life natin is matamlay. Hindi kompleto. Kaya sabi dito, the blessed righteous life as one that avoids wicked influence finds joy in studying God's word. Word day and night is consequently sustained, productive, and prosperous like a tree planted by the rivers of water. So yun yung dapat na isapan natin sa ating buhay. So another verse is we have this Colossians 3:16. Sabi dito, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, alam natin ito na kapag ang salita ng Panginoon ay nasa puso natin, nasa ating talaga na-meditate mo, di syempre nasa puso mo yan, lagi nasa isip mo din yan. Ito ay parang nagbibigay ng joy at laging kahit na hindi ka, yung presence of God ay lagi na mo nararanasan. Kaya minsan yan, kahit ano yung trabaho mo, kahit anong bigat yung mga ginagawa mo, if you sing, pag ikaw kumakanta, kanta-kanta ka dyan, hindi mo mamalayan na matapos mo yung trabaho mo, hindi ka napapagod. Kasi alam mo na ang Panginoon ay lagi kanyang sinasamahan. Alam mo na parang siya yung tumutulong sa iyo, nagawa mo na lahat, yung trabaho na yan, na hindi mo man naranasan yung kapaguran mo, hindi mo nararanasan yung pagkabagot mo, kasi there is joy. May joy sa puso mo. At ito rin, yung kapag ang puso na ang tayo ay babad sa salita ng Panginoon at ito'y na-internalize natin, yung wisdom natin na minsan, saan ko kaya kinuha itong wisdom ko na to? Diba? Lalo sa paghahayag ng salita ng Panginoon, parang namangha ka doon sa salita na naihayag mo na hindi yun yung aking dapat sabihin pero bakit yun yung lumabas? Diba? Kasi ang Panginoon, siya yung nagbibigay ng instruction. Siya yung gagamit sa bawat labi natin. Kaya sinasabi dito sa Colossians 3:16, instruct believers to let Christ's teachings, the Word of God, deeply inhabit their hearts and minds, allowing Scripture to shape their wisdom, their community, interactions, and worship. Kaya ang salita ng Panginoon talaga ay binabago niya ang lahat. Binabago niya ang ating puso, ang ating isip, di ba? Nung tayo ay natutunan natin itong mga salita ng Panginoon, tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Ano ba yung ginawa niya? He gave us a new heart and a new mind. Kaya ito yung sarap na alam natin yung salita ng Panginoon. Kasi there is a new heart and a new mind that will took place. Kaya magkakaroon tayo ng transformation. Kung tayo binago ng Diyos yung puso natin at sa kaisipan natin, it follows that there is a transformation that can be seen in our life, in our character. Diba? Parang ito ay tulad ng isang tsaa.
ang isang tsaa, kapag ito'y binabad mo sa mainit na tubig na mahabang oras, ito yung makita mo yung tunay na lasa ng tsaa. Diba? Para tayo din, kapag tayo ay masyadong babad sa salita ng Panginoon, makikita natin talaga na yung mga anxiety natin nade-decrease. And yung faith natin ay nag-i-increase. Diba? At nakikita rin natin yung mga decisions natin nag-i-improve. Diba? Because our mind is eventually shape our life. So doon na nakikita natin talaga na kapag tayo ay babad sa salita ng Panginoon, kapag ito'y pinaponder natin yung Word of God, ito lahat yung mararanasan natin at mangyayari sa ating buhay. Kaya kailangan tayo bilang isang mananampalataya, we always sought, nakababad tayo sa presensya ng Panginoon, nakababad tayo sa Kanyang salita. Thirdly, practice the word. So meron akong 3 piece, ano? Unang piece na ginawan ko is proclaim the word of God. Pangalawa, ponder the word of God. And thirdly, practice the word. Sabi doon sa Joshua 1:8c, sa last phrase niya yan, sabi niya, observe to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous and you will have a good success. Wow, praise God, di ba? Kung tayo ay sumunod tayo sa salita ng Panginoon, so dito sinasabi natin, obedience activates blessings. Information without application brings frustration. So, ang salita ng Panginoon, kapag ito ay sinasabuhay natin, alam natin na it follows prosperity, blessing. Kasi alam naman natin talaga kapag hindi natin sinunod ang kautusan ng Panginoon, that is disobedience. And we know that disobedience is the root of sin. So, bilang isang mananampalataya at alam natin ang salita ng Panginoon, ano man yung natutunan natin, ano man yung naririnig, ano man yung nababasa natin na salita ng Panginoon, ay dapat makita ang kaningningan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang yung binasa mo. Hindi lang yung, alam ko, maraming mga taong ganyan, lalo yung mga magagaling na hindi mo maintindihan. Sabi nila, hoy, alam ko na lahat yan. Ang tagal ko na magiging Kristiyano. Alam ko na lahat yan sinasabi mo. Oo nga, alam mo na ang lahat. Pero ang tanong, sinasabuhay mo ba? Nakita ba ang salita ng Diyos? Nakita ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Di ba? So, talagang makikita natin talaga yung tao na sinasabuhay niya ang salita ng Panginoon kung marunong siyang magmahal. Kasi ang pagmamahal sa kapwa ay doon mo makikita na alam mo ang salita ng Diyos. Hindi yung sabihin mo na, alam ko yung verse na ganito, alam ko yung chapter na ganito, pero where in fact, we cannot see the love of God. Diba sabi ng Panginoon, worship me, at yung pinakapakwan niya, pangalawang kautusan niya sa atin, love one another as I have loved you. Para makita ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Pero kung hindi tayo marunong magmahal, huwag na natin sabihin na alam natin ang salita ng Panginoon, alam mo ang Diyos, alam mo ang lahat, di ba? Sabi dito sa James 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Di ba? O nga, ang dami nilang naririnig. Ang dami nilang nababasa. But they are not applying it in their daily life. Hindi nakikita ang katotohanan na sila ay merong alam na salita ng Panginoon. So, commands believers to actively apply God's word to their lives rather than just listening to it. Warning that hearing without action is a self-deception. Tama naman, di ba? Kung ikaw ay nakakarinig ka pero
Lagi mo naririnig, lagi ka nagsisimba. Pero paglabas mo pa lang, wala na. Parang sinasabi natin na tinulad natin yan sa isang lupa, klase ng lupa na pagka hasik mo na salita ng Panginoon, wala na. Paglabas kasi tinukanan ng mga ibon or sumama sa mga steps sa mga tao na dumaan doon, di ba? Hindi nag-sync ang salita ng Panginoon sa kanilang puso at sa kanilang isip. Kaya, it emphasizes that true faith requires obedience, transforming hearers into doers who live out the gospel through action and not just words. Diba, merong kasabihan na action speaks louder than voice. Diba? Kasi kahit sabihin mo na hindi ako galit, pero nagdadabog ka. Diba? Nagmamurmur ka. O edi, galit ka nga. Nagdadabog ka. Hindi ako galit. Taguan lang, nabitawan ko lang yun. Hindi. Wala tayong maitatago. Diba? Kaya huwag na tayong magpapalusot pa. Tayo bilang isang mananampalataya, kung ganun ang ginagawa natin, dinidecept lang natin yung sarili natin. We are a liar. Sasabihin mo ganito ka, pero deep inside, sa puso mo, ganun talaga. Wala tayong maitatago sa Diyos. Oo, sabihin natin na okay, nakuha natin, pero sa Diyos, hindi tayo makakalusot. Dahil ang Diyos, ang tinitignan niya, ay hindi panlabas, kundi ang puso ng bawat isa. So, sa John 14:15, sabi dito, if you love me, keep my commandments. Totoo naman. True love for Jesus is demonstrated through active obedience to His teachings rather than just verbal profession. Wow. Kaya, kung tayo ay mahal natin ang Panginoon, pakita natin talaga na ang Diyos na namahal sa atin ng una ay ganun din ang pagmamahal natin. Sabi niya, mahirap man gawin yung love your enemies. Pero kung titingnan natin sa sarili natin, di ba tayo nga, minahal tayo ng Diyos, gaano tayo karumi? Hindi pa nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin kahit tayo ay nagpapatuloy sa ating karumihan, na ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin ay lampas langit ang ating karumihan, pero ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi natin kayang sukatin. Diba? Pero dapat ganun din tayo kung tayo ay mananampalataya at alam natin ang salita ng Panginoon. Ito talaga yung dapat makita sa atin. We demonstrate the love of Jesus in our life every day. Na ito'y pinapakita na tayo talaga ay sumusunod tayo sa kanyang teachings, sa kanyang kautusan. Hindi na sasabihin mo, ay ako, dapat sundin mo ito, dapat mahalin mo lang ito. Yung ganun, pero ikaw mismo, hindi ka naman marunong magmahal. Tama po ba? So, kung tayo ay totoong mahal natin ang Panginoon, kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano yung character niya, kung ano yung mga commandments niya, yung mga teachings niya na atin nababasa, ay dapat makita sa buhay natin. We have to put it into practice. We have to do it as a good doer in all the words of God. Parang, halimbawa to, may illustration ko dito. Halimbawa, ikaw yung pinakamagaling na architecture. Ang ganda ng blueprint mo na ginawa mo para sa bahay mo. Ang ganda ng ginawa mo sa bahay mo. Grabe, ang gastos mo. Talagang super ganda yung bahay mo. Sabihin mo siguro, higit pa sa mansion dahil ikaw pinakamaganda. Gusto mo pinakamagandang ginawa kasi parang maraming kukuha sa'yo. So, pinakamagandang blueprint ang ginawa mo. Pinakamagandang bahay ang tinayo mo. Pero, hindi ka naman tumitira doon. Parang ilang display mo lang siya. So, para sa buhay natin, na kung alam natin na ang Bible ay blueprint ng salita ng Panginoon, at ito ay ang salita niya ay hindi natin isinasabuhay, hindi natin ginagamit sa buhay natin,
Ano ba kahulugan nun? Ano naman silbi nun? Di ba walang silbi? Kaya sabi natin, the Bible is the God's blueprint for our life. So kailangan kung ano yung nandun sa blueprint sa salita ng Diyos, ay dapat natin isabuhay ito, practice it, gamitin natin. Tulad ng bahay sinabi ko, ganda-ganda nga, wala naman nakatira. Ano nakatira doon? Wala. Parang tayo din, alam mo lahat ng salita ng Panginoon, pero hindi nakikita sa buhay mo ang salita ng Diyos. So what is the use of it? Walang kahulugan ang lahat niyan. So kailangan, ano bang gagawin natin dito? So, sabi natin, forgive as He commands. Totoo yan, pero sabi nga natin, mahirap magpatawad, pero isipin natin, tayo pinatawad ng Diyos. Diba? At alam natin, ang Diyos siya magbibigay ng kaligtasan natin. Bakit hindi natin gagawin? Give as He leads. Kung ano yung mga binibigay niya instruction sa atin, dahil siya ang nangunguna, siya naggumagabay sa atin. Sabi niya, wherever you go, whatever you do, I will be with you. So He is always leading our path. Live holy as He instructs. Yun, dapat makita sa atin yung holiness. Because God, our body is the temple of God and we are the holy. So kailangan, we have to live holy as God. Makikita, hindi man tayo perfect, pero there is a character, ka-attitude sa Panginoon na makikita sa bawat isa sa atin. So we have to build a life that stands in storm. Obedience turns promises into reality. Okay? So, nasa conclusion ako. Recap ko lang yung tatlong piece natin na gagawin natin. Number 1 is proclaim the word of God. Number 2 is ponder the word. 3, practice the word. And the conclusion ko dito is the promise. Kailangan yung promise ng Panginoon ay mangyayari. So, prosperity, ang promise niya is prosperity with a purpose. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay meron siyang magandang layunin sa buhay natin. Di ba? Pangawakan natin yung pangako niya. Yung Jeremiah 29 talaga. Okay? So then, we will make our way prosperous and then we will have a good success if we will continue to hold on the promises of God and all His words, all His instructions that we have read. We have to proclaim the word, we have to ponder, and we have to practice the word so that the peace in pressure, there must be strength in our struggle, victory in our battles, and there is purpose in every season of our life. Thank you. Lord, salamat Panginoon sa salita mo na aming pinagbulay-bulayan, Lord God. Napatuloy, Lord God, ang salita mo, Lord God, na aming nababasa ay dapat, Lord God, na namnamin namin, i-meditate namin ito, Lord God, day and night. Ilalagay namin, Lord, isulat namin sa aming mga puso, O Lord God, at makita po, Panginoon, Lord God, na itong mga salita mo na amin nababasa, amin naririnig, amin itinuturo, Lord God, ay kami po, Panginoon, ay magiging good example, magiging holy kami po, Panginoon, sa paningin ng mga tao, lalo, Panginoon, ang aming pagkilos, ang aming pananalita, ang aming giving, O Lord God, ano man po, Panginoon, yung mga good characters ng Panginoon, humbleness, O Lord God, ito po, Panginoon, ay makita sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, sa biyaya mo, pagpapala mo, karunungan na nagmumula sa iyo, Lord, na ikaw, Panginoon, ang gumamit sa labi ko na ito, Lord God, dahil alam ko, Lord, wala akong kakayahan, wala akong magagawa, kundi ikaw po, Panginoon, ang siyang gumabay at nagbigay ng wisdom that comes from you, O Lord God. Purihin ka, O Lord God. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless everyone.